Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So heto mga kapolitika ay continuation doon sa ating napag-usapan sa ating mga previous video, itong pagkatalo ng Creamline, kasi sobrang dami ang nag-react at sobrang dami ang komento na ating nababasa sa social media. And doon sa ating mga previous video ay napag-usapan natin ang actually nagkaroon tayo ng prediction at forecast nga dito sa maging laro ng PLDT at Creamline, at sinasabi natin doon sa ating previous video na matatalo ang Creamline, which is true enough, yun nga ang nangyari. And kahapon is atin rin napag-usapan ang mga factor talaga kung bakit natalo itong Creamline. Ang isa sa mga big factor ay itong absence ni na Gemma Galanza, nila Toots Carlos, nila Alyssa Valdez, and at the same time itong si Gia De Guzman, kasi meron rin tayong mga nabasa na comment na kung saan ay sinisisi daw itong si Kyle Negrito dahil sa kanyang mga out of this world na mga sets. Okay, but merong mga times talaga na hindi talaga maganda or pulido yung pagka-set ni Kyle Negrito, but all the while is overall quality pa rin naman yung ipinakita na performance ng Creamline kahit wala yung kanilang mga key players. Okay, but actually meron rin mga nagsasabi na kahit andun daw sila Carlos, sila Galanza, and itong si Valdez ay natalo rin dati ng PLDT high speed hitters itong Creamline Coal Smasher. Okay, but ngayon ang ating pag-uusapan mga kapolitika ay itong sinabotahe umano. Okay, itong issue ng pagsabotahe, kung kaya napilayan do ng husto itong Creamline dito sa sa laban sa PLDT. But actually hindi pa naman ito yung katapusan mga kapolitika, kasi ang susunod nila laban is sa July 20. Okay, ang susunod nila laban is itong mahinang team na Farm Fresh. At sa July 25 naman, ang mga kalaban nila ay itong Nix LED, and sa July 30 is Cherry Tigo. So dito sa sunod nila na laban, itong dalawang team na Farm Fresh at Nix LED ay parang sila dito ay mananalo. Okay, so ito yung ating forecast. But dito sa Cherry Tigo, most special na andito si Cat Bell mga kapolitika. At nakikita naman natin doon sa laro kagabi na kung saan ay nagpakitang gilas rin itong si Erica Stanton, but i-compare mo dito kay Samuelenko ay talagang matalino maglaro itong si Samuelenko. Hindi lang siya palo ng palo, merong mga times na off speed yung palo ni Samuelenko, but alam niya kung saan niya idadrop yung bola. Okay, so ito yung advantage ni Samuelenko. Matalino siya maglaro mga kapolitika, hindi siya ganun kabombastic maglaro, but matalino siya. Okay, ito yung kagandahan dito kay Samuelenko. Unlike mo dito kay compare mo kay Erica Stanton na malakas siya pumalo pero basang-basa ni Kat Arado yung kanyang mga palo. And gusto ko rin palang i-highlight itong si Kat Arado, kasi lagi ko na-mention dito doon sa ating mga previous video na kung meron mga digger or merong libero na hinahangaan ako is itong si Kat Arado. Siya talaga yung para sa akin ay pinakamagaling na libero. Okay, kaya nga napakaswerte ng PLDT, napakapalad ng PLDT kung bakit andito siya sa team na ito. So balik tayo doon sa issue mga kapolitika na kung saan sinasabi na nasabotahe daw itong Creamline Coal Smasher. Now, balikan natin itong issue nila De Brito. Okay, kasi marami rin kasi ang nagtatanong bakit kinuha itong sila Toots Carlos at si Gemma Galanza dito sa Team Alas, itong national team ng Team Alas. Gayong hindi naman sila naglaro doon sa national team. Pero doon nga sa mga balibalita nitong nakaraang buwan is kaya daw hindi naglaro itong si Toots Carlos dahil may injury. So valid yun na reason. And ito namang si Galanza ay meron umanong minor injury kung kaya hindi siya binabad doon sa loob ng court. Actually napag-usapan natin yan doon sa ating mga previous video, but nagdadalawang isip yung mga supporter ni Galanza kung totoo nga bang may minor injury or baka alibay na lang yun para talaga hindi siya makapaglaro. Now ang point dito or ang catch dito mga kapolitika ay kaya daw kinuha itong sila Toots Carlos at si Gemma Galanza ni De Brito para lang daw mapilayan itong Creamline.
So ano pa man yung katotohanan dito sa likod ng mga isyong ito, ay ito yung ating pag-uusapan at sasagutin kung totoo nga ba na napilayan itong Creamline or pinilayan lang talaga ni De Brito itong Creamline. Okay, and itong si Alyssa Valdez, hindi rin na siya nakapaglaro kasi nakikita natin or base doon sa ating mga nakalap na impormasyon ay meron ring minor injury itong si Alyssa Valdez, kung kaya sideline siya at temporarily itong si Gumabaw ang naging team captain ng Team Creamline. Okay, but then again, sinasabi natin, lagi nating sinasabi na kahit wala pa itong mga main player, star player ng Creamline ay napakapulido at solido pa rin talaga yung laro na ipinakita ng Creamline. Okay, yun nga lang ay talagang sobrang lakas talaga ng import nitong PLDT kasi sinasabi natin doon sa ating mga previous video na buhatera talaga itong si Samuelenko. Okay, which is true enough, yun nga ang nangyari. So nasabotahe nga ba itong Creamline or napilayan or pinilayan ng sinadya itong Creamline para hindi sila maging highlight or mag-shine dito sa PVL Open Conference? So ang aking opinion dyan mga kapolitika, ang aking honest na opinion ay talagang hindi naman siguro sinadya ni De Brito. Okay, kasi nga alangan naman alangan naman yung ibang player ng Creamline ang kukunin De Brito, di ba? Sila nga ang nag-champion sa kakatapos lang na liga, yung All Filipino Conference. So expected mo na bawat star player ng team, especially itong nag-champion na Creamline, ay talagang kukunan yan ng kailang star player. Okay, either sila Pons, either sila Gumabaw ang kukunin. So it really doesn't matter and hindi na po yun big deal dito. So sa tingin naman natin is hindi na politika or hindi na sabotahe itong Creamline. Kasi nga ayon doon sa mga usap-usapan or sa mga balibalita, may injury itong si Tots Carlos and at the same time may minor injury rin itong si Galanza. Kung kaya hindi siya nababad ng matagal, baka lumala pa yung sitwasyon. Okay, and nakikita rin naman kasi natin dito na kung saan ay si Alyssa Valdez nga, hindi naman siya kinuha ni De Brito, bakit hindi siya nakapaglaro? So sa mga doon sa mga senaryo na yun is nakikita natin na talagang dito sa mga open conference mahina itong Creamline. And subok na nga ito dahil doon sa mga previous na mga open conference ay hindi naman dito na nanalo ang Creamline kahit wala pa si De Brito nung mga panahon na yon. Okay, sobrang lakas lang talaga ng mga import na kinuha ng ibang team. Bakit hindi makakuha ng malakas na import itong Creamline? Ang nakikita naman natin doon na well distributed naman itong puntos ng Creamline. Itong si Michelle Gumabaw is nakakuha siya ng 18 points and si Bernadette Pons ay nakakuha ng 16 points. And itong si Erica Stanton is 20 points din yung pinaula niya na puntos. Yun nga lang, kung ikumpara mo dito sa Cheritigo ay talagang sobrang lakas talaga mga kapolika. 34 points po yung pinaulan ni Lena Samuelenko, naging reason kung bakit sila nanalo dito sa sagupaan sa Creamline. Okay, so again, sa aking personal na opinion, personal na take, hindi po pinilayan ni De Brito ang Creamline. Sadyang malakas lang talaga yung nakalaban ng Creamline mga kapolitika. And para sa akin nga, wala nga rin dito si Davison kasi si Davison is meron ring injury. Okay, so how much more kung andyan pa si Davison, baka na straight sets itong Creamline Cold Smasher or baka na 4 sets lang. Okay, so same lang ang scenario, wala si Davison and wala rin yung ibang mga star player ng Creamline. Kumbaga equal lang yung nagiging laro at nagiging patas lang. So walang kinalaman dito si De Brito. Si De Brito ay nasa national team, kumukuha siya ng mga star player dito sa iba't ibang team. Actually yung yung Chocomocho is nalagasan rin sila and actually mga kapolitika, ang susunod nila laro dito sa Nixled at sa Galleries ay Nixled and Farm Fresh ay sigurado naman na mananalo itong Creamline Cold Smasher. So nasa kanila kung paano nila i-adjust yung sunod nila na magiging diskarte.
Okay? Kasi talagang ito yung kinulang yung creamline. Nakita natin yung diskarte talaga, and meron yung mga time na disorganized sila, okay? At hindi sila united. Nawawala yung chemistry ng koponan. So yun lamang naman mga kapolitika ang ating opinion, ating nakikita dito sa pagkatalo talaga ng creamline. And sa susunod kasi makalaban rin nila mga kapolitika itong Cherry Tigo. Magkakaroon din tayo ng honest forecast dito, or personal na opinion kung sino ba ang manalo sa Cherry Tigo and sa creamline. But for now is talagang merong pag-asa na Cherry Tigo na naman ang mananalo. But okay lang po yun sa sinasabi natin. Wala nang dapat pang patunayan ang creamline dahil ang creamline ay 8 times na po nag-champion. And kung hindi man sila mag-champion ngayon, ay okay lang po yun. Okay? So kayo mga kapolitika, ano ang inyong masasabi? Talaga nga bang pinulitika or pinilayan ng sadya itong creamline, or magingay sa comment section, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.